Happy Sunday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin pong epekto ng easterlies sa malaking bahagi po ng Luzon and parts of Visayas. Ito yung mainit na hangin po galing sa may silangan at ang easterlies din ang nagkukos ng mga kalat-kalat na ulan in some portions of Visayas, Bicol Region, and Palawan. Samantala sa malaking bahagi naman ng Mindanao, andyan pa rin ang epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito naman yung linya kung saan nagtatagpo ang hangin from the northern and southern hemispheres. Kaya taasahan din po yung mga cloudiness at saka po minsan malalakas ang mga magiging pag-ulan pa rin doon. Samantala, base naman sa ating latest satellite animation, meron tayong mga cloud clusters far east of Mindanao pero wala sa mga itong inaasahang magiging bagyo at papasok ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang sa matapos ang buwan ng Abril. Ngayong araw po sa malaking bahagi ng Northern and Central Luzon kabilang ang Metro Manila, fair weather conditions pa rin or maaliwalas for most of the time at aasahan pa rin po ang bahagyang maulap hanggang sa kumisa maulap na kalangitan pagsapit ng tanghali hanggang sa gabi at sasamahan lamang ng mga saglitang pag-ulan. Samantala sa may Southern Luzon, lalo na dito sa may Bicol Region, asahan in some areas meron ng mga pulo-pulo mga paulan pagsapit po ng morning, partly cloudy to cloudy skies pa naman, pero pagsapit ng hapon, malaking bahagi na ng Southern Luzon ang magkakaroon din ng mga pag-uulan at mga isolated thunderstorms. Temperatura natin sa Metro Manila mula 24 hanggang 35 degrees Celsius, habang sa Baguio presko pa rin po mula 17 to 25 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan, maging yung mga mamamasyal po, make sure na meron tayong dalang payong or kapote dahil aasahan po ang maulang panahon, lalo sa may central and southern portions. Dulot yan ng easterlies at partly ITCZ na rin po dito sa may southern portion. Habang sa may Visayas, pinakamataas ang tsansa ng ulan sa may eastern portion, kabilang na ang Eastern Samar, Leyte, and Southern Leyte. Kaya't mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa doon. For the rest of Visayas, aasahan din po ang mga pag-uulan, bagamat hindi naman po ito tuloy-tuloy at madalas po pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. So make sure din po na may dalang payong ang ating mga kababayan doon kung lalabas ng bahay. Temperatura natin sa Metro Cebu, 27 to 33 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa malaking bahagi ng Mindanao, asahan pa rin po ang mataas sa tsansa ng pag-ulan. Ngayong araw, epekto yan ng Intertropical Convergence Zone. Sa umaga po, may mga areas naman na hindi pa naman uulanin at saka mostly cloudy skies pa lang naman. Pero pagsapit po ng hapon, malaking bahagi na ng Mindanao, lalo na may southern portions, Bangsamoro Region, itong Soc-Sargen, Davao Region, and Caraga Region, magiging makulimlim na for most of the time. At aasahan din po ang mga pag-uulan at mga thunderstorms na minsan ay malalakas. Kaya mag-ingat din po sa mga banta pa rin ng baha at landslides at lagi din tumutok sa ating mga thunderstorm and rainfall advisories. Temperatura natin sa Metro Davao mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index na naitala po kahapon, araw ng Sabado, pinakamataas sa may Dagupan City pa rin with 45 degrees Celsius na heat index, sinundan sa may Lawag City, Ilocos Norte hanggang 43 degrees po kahapon, habang sa Metro Manila, particularly sa may Pasay City hanggang 40 degrees at 38 degrees naman ang inabot na nararamdamang init dito sa may Quezon City. At para naman sa ating forecast heat index for today, April 27, asahan pa rin yung pinakamatataas na heat index sa malaking bahagi ng Luzon, Lawag City and Dagupan City na nanatiling pinakamataas ang heat index for today up to 43 degrees Celsius. At meron din mga lugar na nasa dangerous levels or up to 42 degrees Celsius, kabilang ang Palawan, Albay, dito rin sa may Aurora at ilang bahagi pa ng Cagayan. Kaya't lagi po mag-ingat sa mga direktang init ng araw o direktang sikat po ng araw from 10 a.m. hanggang 4 p.m. Stay hydrated at laging magdala po ng payong, sombrero or fan paglalabas po ng bahay. And for Metro Manila, possible na umabot pa rin sa 41 degrees Celsius ang maramdamang init lalo na sa may southern portion. Para naman sa karagdagang impormasyon regarding po sa ating heat index forecast, scan lamang po yung QR code na nakikita nyo sa inyong screen or bumisita sa pag-asa.dost.ph/weather/heat-index. Para naman sa lagay ng ating karagatan, hanggang sa katapusan po ng Abril, wala naman tayong inaasahang sea travel suspensions or pagtataas ng gale warning. Kapag mayroong mga thunderstorms, posibleng umabot pa rin po sa hanggang 2 metro ang taas ng mga pag-alon. But in general, for most of the country, lalo na sa may West Philippine Sea at dito rin sa may bahagi ng Visayas and Mindanao, posibleng umabot lamang sa kalahating metro yung taas ng mga pag-alon, banayad hanggang katamtaman ng taas.
At para naman po sa ating 4-day weather forecast or hanggang sa unang araw ng Mayo, mananatili pa rin ang mataas sa tsansa ng pag-ulan sa may timog na bahagi ng ating bansa dahil pa rin yan sa Intertropical Convergence Zone at posibleng mas tumami pa yung mga lugar na magkakaroon ng mga paulan pagsapit ng mga unang araw ng Mayo. Kaya Monday and Tuesday, that's April 28 to 29, magpapatuloy pa rin mga paulan in most areas of Mindanao, gayon din ang portions of Eastern Visayas and Palawan dahil pa rin yan sa Intertropical Convergence Zone. The rest of Visayas plus some portions of Bicol and Mimaropa, madalas din po ang mga pag-ulan pagsapit ng hapon hanggang sa gabi hanggang sa Martes. And for the rest of Luzon, fair weather conditions pa rin po at mananatiling mainit at malinsangan sa mga kapatagan, dulot pa rin ng easterlies. Pagsapit ng Wednesday and Thursday hanggang sa May 1 or Labor Day, magpapatuloy ang mga paulan, pero mas maraming lugar nga po ang magkakaroon ng mapaulan, hindi lang dito sa may Mindanao, kundi maging dito rin po sa malaking bahagi ng Visayas, sa may eastern and central portions, sa may Bicol region, and some parts of Mimaropa dahil pa rin yan sa Intertropical Convergence Zone na bahagyang umaakyat po yung kanyang axis. And doon sa loob ng Intertropical Convergence Zone, sometime between Wednesday and Thursday, posibleng may mabuo na low pressure area or circulation sa may silangan po ng Mindanao. Kaya laging tumutok sa ating mga updates dahil hindi rin natin inaalis yung chance na magiging isang ganap na bagyo ito pagsapit po ng mga unang araw pa ng Mayo. And then for the rest of Luzon, nandyan pa rin po ang mainit na panahon dulot ng easterlies at sasamahan pa rin ng mga pulupulong mga paulan or pagkidlat pagkulog lalo na po sa hapon hanggang sa gabi. Sunrise po natin ay 5:36 a.m. at ang sunset ay 6:12 p.m. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa magandang solusyon.